Nagpapatuloy pa rin mga kapatid ang peace talk sa pagitan ng Estados Unidos at saka ng Iran kahit na inanunsyo ng Iran nitong nakaraan na muli nilang isinara ang Strait of Hormuz kasabay niyan mga tol nung panibagong banta ni US President Donald Trump na ipagpapatuloy daw nila ang Amerika ang pag-atake rito sa Iran no kapag hindi nakipag-cooperate ang Iran dahil nga 'di ba pumirma sila ng Memorandum of Agreement o yung Memorandum of Understanding nila. Kaso nag-anunsyo ang Iran na muli nilang isasara itong Strait of Hormuz dahil nga sa patuloy na pag-atake ng Israel dito sa Lebanon. So ngayon mga tol, may mga bagong update at yan ang ating aalamin ngayon at bibigyan natin ng opinion at reaction dito sa balitang ating panonoorin. Dito sa Net25 yan. Sabi dito, banta ni Trump at Hormuz closure tampok sa peace talks, no? So samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to. Nasa ikalawang araw na ang peace talk sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ngayong Lunes. Nagsimula ito noong Linggo sa mainit na umpisa ng i-anunsyo ng Tehran na kanilang isinara ang Strait of Hormuz kasabay ng mga banta ni US President Donald Trump na aatakihing muli ang Iran. Si Ana Cui para sa balita. Ginaganap ang mga pag-uusap ng Iran at Estados Unidos sa Qatari-owned Swiss mountaintop resort. Kanta ng lugar, no? Kita mo. Ito ba yung mga... Itong daigdig natin talaga mga tol, napakaraming magagandang lugar na masasayang lang kung ang mga namiminuno, mga leader ay hindi magpapakumbaba sa isa't isa, no? Ginaganap ang mga pag-uusap ng Iran at Estados Unidos sa Qatari-owned Swiss mountaintop resort ng Bürgenstock. Sa isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Washington at Tehran noong isang linggo, umayon ng Iran na bubuksan muli ang Strait of Hormuz sa shipping traffic. Gayunman, nagsara na naman ito noong Sabado matapos sabihin ng Tehran na bigo ang US na wakasan ang labanan sa Lebanon. Sinagot naman ito ni Trump sa social media at sinabing nanggugulo sa Lebanon ang kaalyado ng Tehran na Hezbollah. Iran must immediately stop their highly paid proxies in Lebanon from causing trouble. If they don't, we'll hit Iran very hard again, just like we did last week. Only harder, President Donald J. Trump. Kung banta ang ibinibigay ng Iran, banta rin naman ang ibinibigay ng Amerika. Pareho silang nagbabantaan. Ang resulta mga tol, medyo alam mo yung gumaganong-ganon yung peace talk nila. Hindi natin malaman mga tol kung solido na ba o gumegewang-gewang pa. Tulad nga ng mga napag-usapan natin itong mga nakaraan sa ating reaction video. Kailangan muna maawat etong dalawang naglalaban na to. Kung gusto talagang maituloy ng Amerika at saka ng Iran yung kanilang peace talk o yung peace deal nila. Sa Amerika, kailangan awatin nila etong Israel. Sa Iran naman, ang kailangan awatin nila is etong tawag dito, Hezbollah. No, kasi etong Lebanon mga tol, nadadamay lang naman yan eh. Ang talagang kalaban ng Israel dito sa Lebanon is yung Hezbollah. Nadadamay nga lang, which is yun yung kinukundi na rin ng Amerika dito sa Israel. Kaya nga sabi ng Amerika rito sa Israel, maghinay-hinay ka, bibi. Hindi mo kailangan i-knockdown ng isang buong building dahil lang may pumasok doon na Hezbollah. Sabing ganun. Ibig sabihin, hindi kinukonsinte ng Amerika etong ginagawa ng Israel. Pero dapat magkaroon din ng pahayag etong Iran dito naman sa Hezbollah na tigil-tigilan din sana nila habang nagkakaroon ng peace deal. Diba? Tuloy natin. At kung ipagpapatuloy ito, aatakihin na naman ng US ang Iran. Sa isang programa, sinabi ni Trump na binabalaan niya ang Iranian officials na kung sasarahan na naman ang strait, mawawalan na sila ng bansa. Kung isasarang strait, mawawalan na sila ng bansa. Yun yung binasa natin nung nakaraan eh. If you close Hormuz, sabi gano'n, you lose your country. O, tama ba yung exact word ni Trump? Basta mawawalan ng bansa. Hindi nyo na mababawi yan, sabi gano'n
Trump, mga tol. Kasi tulad nga nung reaction video din natin itong nakaraan sa mga hindi nakapanood, hindi ko rin alam kasi dito sa Iran, no? Kumbaga, ang sinasabi nila malakas sila. Oo naman, totoo, malakas ang Iran. Kasi kung hindi sila malakas, di sana sa unang buwan pa lang talagang nagapi na sila ng Amerika. Kahit papano, mga tol, talagang pinahirapan din nila ang Amerika. Pero hindi sa puntong hindi sa puntong sumasabay kasi sila sa mga missile kaya nahirapan ng Amerika. Nahirapan ng Amerika kasi, mga tol, yung Iran hino-hostage nila etong shipping lanes, etong Strait of Hormuz na daanan ng mga tangke, ng mga oil tanker na napapakinabangan sana ng buong mundo. Sa kabilang banda, mga tol, etong Estados Unidos, ginagamitan nila ng puwersa etong Iran. Ang Iran naman, mga tol, since hindi naman abot ng missile nila etong Estados Unidos, ang kanilang pinatatamaan is yung mga nandoon sa Gulf nation, yung mga US bases na nandoon. At the same time, pinatatamaan nila yung ekonomiya ng mundo, mga tol. Yun yung tinitira naman ng Iran. Nagbanta rin si Trump na kokontrolin ng US ang controversial ng Strait of Hormuz. Sa kabilang banta ni Trump, sinabi ni Vice President J.D. Vance na inutusan siya ng Pangulo na muling buuin ang relasyon sa Iran. What the President has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. Magkaiba ang mga pahayag ng US at Iranian sources ukol sa mga pag-uusap na nagaganap sa Switzerland. Kaya hindi rin malinaw sa ating lahat kung ano ba talaga kasi magkaiba ng pahayag. Ayon sa semi-official Tasnim news agency ng Iran, batay sa isang source, matapos isa publiko ang mga banta ni Trump, tumanggi nang bumalik sa silid ang Iranian delegation. Walk out, umalis. Matapos yung mga banta ni Trump at hindi na bumalik doon sa loob ng pag-uusap. Yun yung kanilang mga balita. Sinabi nitong nakipagpalitan pa rin ng mga mensahe ang delegasyon gamit ang Pakistani at Qatari mediators. Gayunman, ayon sa isang US diplomat, hindi totoong umalis ang Iranian sa silid at nakipag-usap hanggang hating gabi. So ang sabi naman dito, hindi daw totoong nag-walk out o umalis sa silid etong mga delegasyon ng Iran at nakipag-usap pa rin. So sino doon ang paniniwalaan natin? Diba? Ano ba talaga ang totoong balita? Yun kasi ang mahirap din, mga tol. Kaya, diba? Ano rin yan, mga tol? Matatapos din yan, lilipas din yan. At sana pagdating ng panahon na yun, dalawa lang yan . Etong mga nangyayari ngayon, lilipas din yan. Bukas, iba na naman ang balita. Sa mga susunod na araw, iba na naman ang balitang pinapanood natin. Pero ang pupuntahan niyan, ang magiging resulta niyan, dalawa lang. It's either magbabakbakan muli sila o tatapusin na talaga nila yung gera. Pero ang sa Israel kasi, mga tol, naninindigan sila na hindi sila aatras, hindi nila ititigil yung operasyon nila kontra doon sa mga threat sa kanilang bansa. So ngayon, mga kapatid, kung ganun ang nangyayari, etong nakikita nating peace talk na yan, parang wala rin naman pupuntahan dahil nga mainit din ng Iran at sinasabi nilang red line nila etong Lebanon. Anong masasabi ninyo dyan, mga tol? Pwede kayo magbigay ng sarili ninyong opinion. Hanggang sa muli.